Wala raw alisan hanggang sa huling araw ng kanilang anti-corruption rally. Bukas ang libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila. Para bigyan ng mukha ang balita, makakausap natin live mula sa Quirino Grandstand si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, kamusta ngayon ang sitwasyon? Labs J, nagpapatuloy ang ikalawang araw ng D-Day protest ng religious group na Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand. Tinatayang nasa daan-daan libo pa rin ang patuloy na umatagsa dito sa rally at ang hangarin nila ay hustisya. Napuno ng musika ang unang bahagi ng programa kaninang umaga hanggang nitong tanghali. Pasado alas 4 na ng formal nilang simula ng programa. Nagsimula yan sa isang panalangin na may hangad na mapanagot at makulong ang mga kurap. Saad naman ng talumpati ni Roberto Basso, isang ministro ng Iglesia, huwag daw baluktutin ang batas para lamang sa kapakanan ng mga kurap na opisyal na dawit ngayon sa flood control anomaly. Panawagan din nila ay transparency, democracy at justice. Dito raw sumisentro ang kanilang 3 araw na kikilos protesta. Paglilinaw nila, hindi raw nila nais pabagsakin ang gobyerno, ngunit nais nilang palakasin pa sa pamamagitan ng accountability, lalo na sa mga sangkot sa nangyayaring korupsyon. Hindi raw sila sang-ayon sa kudita at snap election. Nais lang nila ay hustisya. Karamihan naman sa mga miyembro ng INC dito na nagpalipas na ng gabi na ang iba ay galing pa sa malalayong lugar gaya ng Isabela, Bicol Region, Norte at Visayas Region. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga miyembro sa paglatag ng kanilang tent, panig at sapin sa sahig na nagsisilbi nilang higaan at pahingaan. Ayon sa kanila, mananatili raw sila hanggang matapos ang D-Day rally bukas. Kita naman sa isang lugar lamang ang tinatapon nilang basura, pero base sa tala ng Manila LGU, nakahakot sila ng 18.5 tons na basura sa unang araw ng protesta ng Iglesia. May mga nakastandby pa rin na medic sa paligid ng Luneta at Quirino Grandstand, at sa police visibility, nakabantay pa rin sila sa mga entry at exit point ng venue. May mga booth naman na nag-aalok ng free charging station para sa mga dumalo at may nagbebenta rin ng mga street food sa kalsada. Ani ng mga vendors, oportunidad na rin daw ito para kumita kahit papano sila. Papsin, makikita sa aking likuran na talaga namang tagsa at halos mapuno na itong mga miyembro ng INC na mga nakaputi. Do itong buong ground ng Quirino Grandstand, ganun din sa harapan nitong Quirino Grandstand, nitong Luneta. Kung makikita nyo dito ay halos talaga punong-puno na rin ng mga nakaputing miyembro ng Iglesia ni Cristo. So, ito yung harapan ng Luneta kung saan nandito yung visual monuments. Kung makikita nyo sa likuran, ay halos punong-puno na ang buong Calao, Luneta ng mga miyembro itong Iglesia ni Cristo. Okay, Francis, habang gumagabi, nakikita mo bang kumakapal pa ang tao dyan sa may Luneta? Yes, Papsi, nakita nga natin ito nung nagsimula mismo itong programa nila. Noong kasi kaninang umaga hanggang nasabi nga natin sa report na kaninang umaga hanggang tanghali, panay musika at mga pagtatanghal ng miyembro nitong INC ang nakikita natin sa entablado. Pero pagdating o pagpatak nga ng alas 4, nakita natin itong tagsa ng mga tao dito at nakita nga natin talagang dami na ngayon at kapal ng mga tao na nandito ngayon sa Quirino Grandstand. Okay. Francis, yung iba pala, galing pa sa ibang lugar, ano? Paano raw ang naging sustain ng pagpunta nila dyan? Yes, Pops J, no? Kanina, no, papunta tayo dito along Rojas Boulevard, nakita natin yung mga service nila, no? Ilan nga dyan, yung mga bus, yung mga jeep, yung
van na sinakyan itong mga miyembro ng INC. So, base nga doon sa mga nakausap natin na miyembro, yung iba dito kahapon pa nandito at yung iba naman kaninang madaling araw pa sila lumapag dito sa Quirino Grants. Kaya yung iba nga habang paglilibot natin, yung iba habang ongoing yung pagpapakitang gila. So itong mga musika na pagtatanghal dito sa entablado, yung iba sa kanila tulog, no? At nagpapahinga nga para sa programa na isasagawa ngayong araw. Francis, may naispatan ka bang opisyal ng pamahalaan na pumunta riyan? Pag-stay sa ngayon, wala pa tayong tala kung sino nga yung magbibigay ng talumpati. Ganun din yung program flow nitong mangyayaring rally o mangyayaring programa ngayong gabi. Wala tayong nakuha, walang binibigay, no, ng program flow. Ganun din yung mga speaker na inaasahan na magsasalita mamaya. So, yung tinanong nga natin yung organizer kanina, ang sabi na sa atin, abangan nga daw natin yung mga surprise guests na sinasabi nila. Kaya ganun din yung panghikayat nila dito sa mga kapwa nila miyembro ng INC na mag-stay kayo para doon sa mga special guests, no, or surprise guests na magsasalita mamaya sa entablado. Francis, ilarawan mo nga sa amin kung paano ang daloy ng trapiko dyan sa paligid ng Luneta. Ano? Etong Ross Boulevard, may bahagi dyan na hindi na pwedeng daanan. Yes, Pops J. Sinarado na nga nila itong bahagi ng Calao at hanggang doon sa may United Nations, no? At dito sa may Ross Boulevard, no, kanina pagdaan natin sarado na rin yung bandang Quirino papuntang northbound, no, pati yung southbound ng Ross Boulevard. So papunta dito yung Mabini Street, sarado na rin. At ilan nga din sa mga sarado na ngayon, no, ay itong buong Ayala Bridge, Chino Rosas Bridge sa may Menjola, at dito sa southbound lane nitong Ross Boulevard. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.